Okay, so sa video na to pag-uusapan natin kung alin ang masulit dito sa Vivo V40 tsaka dito sa Xiaomi 14T. Halos hindi nagkakalayo yung presyo ng dalawang phone na to. So titingnan natin yung iba't ibang aspect nila, yung kanilang performance, yung kanilang display, yung kanilang battery at syempre yung camera performance. So doon muna tayo sa presyo. Itong Vivo V40 ay mabibili natin for 26,999 pesos para sa 12 256 gigabytes. Ito namang Xiaomi 14T ay mabibili natin for 25,999 pesos para sa 12 256 gigabytes. So sa presyo guys, less than 1,000 pesos yung Xiaomi 14T compared dito sa V40. At gusto ko lang i-add, mas madaming colorway options ang 14T compared dito. So hindi naman dahil mas mura yung 14T dito sa V40, ito na agad yung sulit. Gusto nating tingnan muna yung bawat aspect nila para mas makapag-decide tayo ng tama. So, unahin nating pag-usapan, performance. Okay, so recap muna sa specs nitong V40. Naka-Snapdragon 7 Gen 3 to na chipset, LPDDR4X yung kanyang RAM at UFS 2.2 naman yung kanyang storage. Ito namang Xiaomi 14T ay naka-Dimensity 8300 Ultra na chipset, LPDDR5X yung RAM, at UFS 4.0 yung storage type. So pagdating sa RAM tsaka sa storage type, obviously mas maganda talaga yung sa Xiaomi 14T. Pero para ma-confirm yan, tingnan natin yung Antutu scores nila. Okay, so confirm guys, makikita natin yung Antutu score ng V40 tsaka ng Xiaomi 14T. 818,000 yung pinakamataas nating score na nakuha dito sa V40, samantalang 1,032,186 naman dito sa 14T pagkatapos ng pinaka-latest na software update. So makikita ninyo yung version ng ating Antutu ay same na same, version 10.3.3. Pero mapapansin nyo din guys, dito sa breakdown ng kanilang scores, na yung CPU score nitong V40 ay di hamak na mas mataas compared dito sa 14T. Pero pagdating sa ibang aspect, ayon, landslide na. Yung GPU, yung memory, yung UX or graphics, mas mataas lahat dito sa Xiaomi 14T kaya ang taas ng score na nakuha niya. At kung babalikan nyo guys, yung full review ko dito sa V40 tsaka dito sa Xiaomi 14T, pagdating sa gaming, parehas walang problema itong dalawang phone na to. At tinest pa natin to sa PSP emulator na nakasagad yung graphics, kayang-kaya nila pareho. Pero syempre, ang gusto nating malaman, kumusta yung thermal throttling ng dalawang phone nito, kumusta yung thermals, battery consumption sa mabibigat na mga applications or games. So tingnan natin yung wildlife stress test ng dalawang to. Okay, so unahin natin guys itong V40. So makikita ninyo na from 99%, nabawasan siya ng 7%, naging 92% na lang pagdating sa battery consumption, which is not bad, okay lang. Pagdating naman sa thermals, from 31, umabot siya ng 46 degrees. Nandun na tayo sa alarming heat na yun na-generate niya after ng mabigat na test na yun. Ngayon, compare natin siya dito sa result ng Xiaomi 14T. So makikita ninyo, 10% yun nabawas sa kanyang battery. Tapos sa temperature naman, medyo mas mababa, 45 degrees lang yung inabot niya. Pero overall guys, para sa akin, mas okay yung result na nakuha natin dito sa V40. Pero tingnan pa natin yung ibang result para mapatunayan yan. Okay, so tingnan natin guys yung stability score. Dito sa V40, 93.8. Ayan o, 93.8 yung nakuha nating score. Dito sa Xiaomi 14T, 70.1%. So obviously, mas mataas yun dito sa V40. Ngayon, tingnan natin yung performance changes under load. So makikita ninyo, lapit ko. Mapapansin nyo, dito sa V40, straight guys, straight. Bumaba lang ng kaunti pagdating dito sa dulo. Pero for the most part, napaka-stable ng performance niya. Kaya ganyan yung stability score na nakuha natin. Ngayon, i-check natin yung dito sa 14T. Ito guys. Tingnan nyo naman. Umpisa pa lang. Bumaba na agad yung ating performance. Tapos nagtuloy-tuloy hanggang dulo. So, hindi ganun ka-consistent yung speed or performance na makukuha natin sa 14T kapag mabigat yung application or games. However guys, tingnan muna natin to. Makikita natin dito sa gilid yung score niya. Ayan, yung pinakamababa niyang nakuha ay naglalaro sa 6,200
to 7,000. Ayan o, dito. Pero, dito sa V40, makikita ninyo na nandun lang siya sa 5,500 na score. Okay, doon lang siya naglaro. So, ulitin natin guys ha. Pagdating sa thermals, sa stability ng performance, para sa akin, mas okay yung dito sa V40. Pero kung speed yung pag-uusapan, walang duda, mas maganda talaga yung sa 14T. Ngayon, pag-usapan naman natin guys, yung battery performance ng dalawang phone na to. So itong Vivo V40 ay merong 5,500 mAh na battery capacity at 80 watts yung charging speed. Samantalang itong Xiaomi 14T ay 5,000 mAh lang at 67 watts lang yung kanyang charging speed. Although, sa paper, makikita ninyo na parehas mabilis yung charging speed. Mas mabilis lang talaga itong V40. Pero, pagdating sa battery capacity, sa paper, mas malaki din yung sa V40. Pero tingnan natin yung SOT na nakuha natin sa dalawang phone na to. Okay, so ito yung PCMark SOT result na nakuha natin. Makikita nyo naman, sobrang layo ng difference guys. 19 hours and 30 minutes dito sa V40 ng Vivo. 12 hours and 50 minutes naman dito sa 14T ng Xiaomi. So pagdating sa endurance or sa battery life, walang duda. Talagang V40 yung lamang na lamang dito. Ngayon, pagdating sa charging speed, makikita nyo dito sa ating result na from 18 to 100% dito sa Vivo V40, 51 minutes lang natin na charge yan. Samantalang dito sa Xiaomi 14T, from 17 to 100%, 1 hour and 50 minutes. So may isang oras tayong matitipid dito sa V40 sa charging. So ulitin ko lang pagdating sa charging speed, parehas okay itong dalawang to. Pero ang laki pala ng matitipid nating oras dito sa 80 watts. Okay, so dito tayo guys sa display ng dalawang phone na to. Yung Vivo V40 at yung Xiaomi 14T, parehas naka-AMOLED. Pero yung resolution ng V40 ay 1260p, 120Hz at 4500 nits yung max brightness. Yung Xiaomi 14T, 1220p yung resolution, 144Hz naman yung refresh rate at 1600 nits yung max brightness. So, inakita nyo ngayon guys ay 4K video sa YouTube. At sa unang tingin, halos wala kayong makikitang difference. Lalo na hindi siguro masyado nabibigyan ng justice dito sa video natin yung display ng dalawang phone na to. Pero sa personal guys, I guarantee you, malaki yung difference na makikita ninyo. Pagdating sa contrast, para sa akin, mas okay yung dito sa V40, mas realistic. Dito mas maliwanag naman, mas okay yung exposure. Pero in reality guys, kapag outdoor lalo na, kung gagamitin natin to sa labas, mas magugustuhan natin yung V40 kasi ulitin ko, 4500 nits yung max brightness natin dito. Ito 1600 nits. So ang layo talaga ng magiging difference pagdating sa brightness. Pero pagdating sa refresh rate para dun sa mga gamers, mas mag-enjoy naman kayo sa Xiaomi 14T dahil 144Hz to. At gumagana lang yan sa ilang mga games. Pero usually 120Hz lang talaga yung maibibigay sa atin ng dalawang phone na to sa mga games or sa ibang mga application. Bihirang-bihira pa sa ngayon yung may support sa 144Hz. Pero syempre, for future proofing, okay na okay itong Xiaomi 14T. Ngayon, isa pang gusto kong i-comment guys ay yung curved display nitong Vivo V40. Flat naman yung sa 14T. Well, babagsak na yan sa personal preference ng bawat isa. Pero ako, ayoko talaga ng curve ever since dahil mas nakangailangan yan ng pag-iingat compared dun sa flat lang. Tapos may konting discoloration tayo makikita dun sa mga gilid dahil nga curve. Samantalang dito sa flat, yan na yun. At usually, lalo na sa mga iPhones, flat talaga ginagamit nilang panel para mas maganda yung viewing experience natin. Pero for the sake na mas premium yung feels, curve yung dito sa V40. And again, babagsak na yan sa preference ng bawat isa. Okay, pero kayo guys, anong masasabi nyo sa display ng dalawang to? Kasi kung ako yung papipiliin, color accuracy wise, pagiging vibrant, pagiging maliwanag, overall na kulay, V40 ako.
Okay, so dun tayo sa panghuling aspect ng dalawang phone na to, yung camera performance. So, recap muna natin yung specs. Itong Vivo V40 ay meron tatlong 50 megapixels na camera, f1.9 yung main na merong OIS, f2.0 naman yung ultra-wide, f2.0 din yung selfie camera. At naka-Zeiss optics lahat ng camera nito. Ito namang Xiaomi 14T ay merong 50 megapixels f1.7 na main camera na merong OIS, 50 megapixels f1.9 na 2.6 times telephoto camera. Meron din siyang 12 megapixels na ultra-wide at 32 megapixels f2.0 na selfie camera. At co-engineered naman to with Leica. Okay, before natin tingnan guys sa mga sample photos at videos, gusto ko lang i-mention na dito sa V40, ang nakaset sa aking preset ay yung Natural Zeiss. Samantalang dito naman ay naka Leica Vibrant. Okay, so yun yung dalawang preset na kailangan ninyong tandaan dito sa comparison natin. Kung bakit ganon? Dahil mas natural at yung vibrant niya mas realistic compared dun sa authentic na Leica preset dahil mas dramatic yon, mas madilim. So, tingnan natin. Okay, so dito sa unang sample na makikita nyo ngayon, nag-take ako ng picture ng halaman at para sa akin mas realistic talaga yung itsura dito sa Vivo V40. Makikita nyo na sobrang saturated na yung sa Xiaomi 14T. Medyo ano na talaga, hindi na ganun ka true to life yung kulay. Sobrang tingkad. Okay? Sa next picture naman, picture ng gulong. Parehas okay, parehas detalyado, pero again, mas okay yung exposure sa akin ng V40. Makikita ninyo yung pagkaitim ng gulong, yung pagkaitim ng logo ng Mitsubishi dun sa gitna. Mas itim dun sa V40 compared dun sa Xiaomi 14T. Pero hindi na rin masama yung sa 14T kasi meron ilang mga detaling mas lumitaw sa Xiaomi 14T compared dun sa V40. Lalo na kapag tinignan natin ilang mga madidilim na parts. Mas maliwanag dun sa 14T. Pero, gaya nung sinabi ko, para sa akin, mas okay yung sa V40. Okay, sa next photo tayo. Makikita nyo, obviously, pagdating sa exposure, mas okay yung sa V40. At yung dynamic range, mas okay din yung sa V40. Makikita niyo yung antenna dun sa taas na nakatapat o natapatan ng araw, putol na dun sa Xiaomi 14T. Samantalang sa Vivo V40, buong-buo pa rin. So, mas maganda yung dynamic range dito sa V40. Mas maliwanag din yung overall na picture. Makikita ninyo yung mga dahon dun sa ibandang ibaba. Madaming nawala dun sa 14T. Dito naman sa next picture, hindi ko na din kailangan masyadong i-elaborate sa inyo. Mas maganda yung sa V40. Mas maliwanag yung mga dahon ulit. At mga puno dun sa may gilid. Mas madilim sa 14T. Mas okay din yung kulay ng pagka-blue ng wall ng SM Fairview dun sa may bandang dulo dito sa V40 compared sa 14T. Next picture tayo. Makikita rin natin, exposure talaga yung kadalasang difference ng dalawang phone na to. Madilim na naman yung ilang parts sa Xiaomi 14T o mas okay dito sa V40 overall. Tapos yung building makikita ninyo, medyo against the light yung building pero mas maliwanag, mas maliwanag, mas malinaw dito sa V40. Okay, next tayo. So, ganun pa rin guys. Mas maliwanag, mas maganda yung kulay, mas realistic dito sa V40 compared sa Xiaomi 14T. Pero kahit na ganun, hindi masasabing pangit yung picture. Hindi ko sinasabing ganun. Maganda yung picture sa 14T. Talagang mas maganda lang yung exposure dito sa V40. Sa next, ganun ulit yung case. Meron tayong mga halaman dito. Mas matingkad. Yung sa 14T, yes, siguro merong ilan sa atin na mas gugustuhin yung ganyang katingkad na kulay. Pero pagdating sa pagiging true to life ng kulay, V40 pa rin ako. Okay, next tayo, ultra-wide to guys. Makikita ninyo dun sa baba, yung detalye nung kalsada, mas kita sa V40. Okay? Pero, ewan ko sa paningin ko lang, mas distorted yung sa V40 compared sa Xiaomi 14T. Tapos yung pader ng building, lalo na yung nasa gitna, mapapansin ninyo, may mga nawalang detalye sa ultra-wide ng V40 compared sa Xiaomi 14T. So pagdating sa ultra-wide,
parang dito nag-excel yung 14T. Pero mag-check pa tayo ng isa pang picture ng ultra-wide. Yan. So, picture ulit ng SM Fairview. Mas makikita nyo yung reason kung bakit parang mas distorted kanina yung sa Vivo V40 kasi mas malawak yung field of view sa Vivo V40 compared sa 14T. Makikita nyo yung poste ng ilaw sa V40 nakunan pa rin, sa Xiaomi 14T hindi na. Tapos parehas distorted yung mga sasakyan sa dalawang phone na to, pero mas distorted nga yung sa V40 dahil mas malawak yung field of view niya. Dito tayo sa low light. Kaya sa loob tayo ng mall na medyo madilim. Tingnan niyo yung tiles or yung sahig, mas maliwanag yung sa V40. Tapos yung mga ilaw, yung paligid, mga pader, mga tindahan, mas okay yung balance nung brightness, so na exposure, ng pagiging maliwanag dito sa V40. Isang picture pa tayo. Makikita nyo dito sa may left side, dun sa mind your step na sign, mas madaming detalye nakunan dito sa V40 compared sa 14T. At by the way guys, mula kanina, ang pinapakita natin ay night mode picture, yung nasa loob ng mall. Okay, pati itong nakikita nyo ngayon. Okay, isa pa, pangatlo, yung Mama Luz Italian Kitchen. Naka night mode pa rin tayo dito. Pero makikita ninyo yung details ng sofa. Kita dito sa V40, pati yung baba ng sofa, yung pinakapaan niya, mas kita sa V40 compared sa night mode ng Xiaomi 14T. And I think dito talaga nag-excel karamihan na yung V-series ng Vivo dahil sa mas magandang camera, dahil na rin dun sa Zeiss Optics. Okay, panghuli. Ganun pa rin guys. Mas maliwanag talaga yung sa Vivo V40. Makikita ninyo yung paligid ng mall, yung walls. Pero in fairness, yung dalawang phone, maganda yung dynamic range kasi yung nakikita dun sa labas, sa may bintana, hindi sabog kahit maliwanag sa labas. Talagang nabalance pa rin ng dalawang camera na to. Ngayon, tingnan naman natin guys yung sample 4K videos ng V40 tsaka ng Xiaomi 14T. Okay, so makikita nyo guys na parehas stable. Yun nga lang parang pumipitik-pitik paminsan-minsan dito sa Xiaomi 14T. Dito naman sa pangalawang sample, medyo makulimlim na yung panahon dito, medyo nawala yung araw, pero mamaya-maya babalik. Pero makikita ninyo mas maliwanag talaga sa V40. Medyo ang dilim talaga dito sa 14T. Dito naman sa pangatlong sample natin, nasa loob tayo ng mall para at least magkaroon kayo ng idea sa quality ng videos kuha sa dalawang phone na to kapag low light yung condition. And again, mukhang nag-excel na naman dito yung V40. Pagdating naman dito sa selfie video, makikita ninyo, obviously, mas maganda yung quality ng V40. Yun nga lang, yung stabilization, ang ganda rito sa 14T. So, kung for vlogging, yung hinahanap ninyo, parehas okay itong phone na to kasi parehas 4K video recording yung pwede natin gawin sa kanilang selfie camera. Yun nga lang, dito sa V40, makakailangan ka ng gimbal. Dito sa 14T, agad-agad, pwede ka na mag-vlog kasi stable, naka 4K ka pa. Pero again, yung quality ng 4K selfie video, mas nagustuhan ko dito sa Vivo V40. Kailangan ba lang gumamit ng gimbal? Okay, so recap lang tayo guys sa mga napag-usapan natin. Pagdating sa performance, obviously panalo dito yung 14T overall. Pagdating sa battery performance, panalo dito yung V40 kasama na rin yung kanyang charging speed. Pagdating sa display, para sa akin, V40 pa rin yung nag-excel. Pero pagdating sa camera, medyo hahatiin natin or i-divide natin sa iba't ibang aspect. Yung photos, pati yung rear 4K quality at stabilization,
panalo dyan yung V40. Pero pagdating sa selfie stabilization, panalo naman yung Xiaomi 14T para sa akin. Pero pagdating sa selfie 4K quality, V40 naman yung panalo. Okay, so nakapag-decide na ba kayo kung alin dito sa dalawang to yung masulit? Comment nyo dyan sa baba. So, ano lang konting conclusion lang guys. Kung ikaw yung user na ang primary na hinahanap sa phone ay speed, yung performance, walang duda, mag Xiaomi 14T ka, hindi ka magsisisi dito, lalo na naka 144 Hz na to na display. Pero pagdating sa display, sa yung kulay, yung quality overall, hindi yung refresh rate. Pagdating sa display, tapos yung endurance ng battery, pati na rin yung charging, pati yung camera, Vivo V40 para sa akin ang nag-excel sa comparison na to. So, ulitin ko, magkaibang user yung magkakagusto sa dalawang phone na to. Kung ikaw, ulitin ko lang kung ikaw ang user na gaming o mabibigat na application, yung primary na ginagawa sa phone, go for 14T. Pero the rest, V40. Okay, sana nakatulong to guys. Ilalagay ko yung link ng dalawang phone na to dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. Kung meron pa kayong tanong, i-comment nyo na rin dyan sa baba. Maraming salamat sa panonood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.